Good afternoon everyone, magandang hapon na naman sa ating lahat. So welcome na naman sa ating video today. So sagutin lang natin yung isa sa mga nagtanong sa akin, bakit daw tayo ng mga Christian? So why we are praying for Israel? Ayan, sagutin po natin ito. Bakit? Kasi baka hindi nila alam. So una, bakit we are praying for Israel? Una, because it was been commanded by God to us. In the Bible, you need to pray for Jerusalem. You need to bless Israel. Pangalawa, we are also praying. Hindi lang naman sa Israel, we are also praying for all innocent people. Kasama na dyan yung sa Gaza. We are praying for all those civilians na nadadamay lang sa kaguluhan na ito. Pangalawa, we need to pray for Israel because hindi lang naman mga Jewish yung pinagpipray natin. We are praying for Israel. Kasi if you are here in Israel, malalaman nyo, hindi lang ito place na mga Hudyo, na mga Jewish. Israel is composed of different people with different belief, with different cultures, may iba't ibang paniniwala. Kaya ngayong araw, i-share ko sa inyo yung mga tao na nandito nakatira sa Israel na iba-iba yung paniniwala. Meron silang sariling culture. Baka hindi nyo alam, akala natin yung Israel ay mga Hudyo lang, lugar lang ng mga Hudyo. But there's already a lot of cultures here in Israel. So una, syempre, alam naman natin that Judaism, majority ng population dito sa Israel, kasi nasa 9 million na if I'm not mistaken. Maliit lang compare sa mga ibang bansa. So Judaism is the main population dito. Nasa 74% nakatira dito. And pangalawa mga kapatid are the Arabs. Okay, mostly Arab-Muslim. Meron din po mga Arab-Muslim dito. Almost 20% of the population here in Israel are Arab-Muslims. Meron na rin mga Arab-Christians, Arab-Palestinians, and they have their own culture, religious belief, and they have freedom to worship here. Actually, hindi lang naman yung Al-Aqsa, yung sa Jerusalem, yung kanilang place of worship. Maraming mga mosques dito sa Israel where they have freedom to call on their God and worship. Yung pinakamalaking Muslim area or Arab place there in Nazareth. Pero marami na rin po mga Arab Christians dito po sa Israel. So mostly marami rin doon sa Jerusalem, especially sa East Jerusalem. Kung sa Jerusalem lang na almost nasa 37% yung Muslim doon. So ibig sabihin hindi lang po Jewish yung nakatira dito, meron din po mga Arab Palestinian. Okay, or Arab-Israeli. Actually, kung kilala niyo si Nash, di ba, nanood kayo sa isa sa mga sikat na vlogger, dito po siya pinanganak sa Nazareth, but his family is, Arab-Palestinian. Pero since dito siya nakatira sa Israel, he's also Israeli, ibig sabihin malapit din sa puso niya yung Israel. Not only that, dito maraming Christians. Marami na pong Christians. Pag sabi mo na Christians, kasama na dyan yung Catholic. Dito kasi pag sabi mo na Christian, kasama na dyan yung Catholic, Orthodox, Armenian, and there are different denominations just like Baptist. Lalo na yung mga denomination natin sa Pilipinas, and I think nasa 2% lang. Pero meron na po ditong marami na po mga churches. And meron na rin po mga Messianic Jew. Ito po yung mga Hudyo na nakakilala sa ating Panginoon. Not only that, meron din po ditong tinatawag na mga Druze. Mga Druze, meron din po silang sariling culture, belief, paniniwala, and they have the freedom. Meron din po silang mga simbahan. Actually, yung Druze na ito, they originated yung doctrine nila sa Islam also. But hindi lang po Islam, they have other doctrines, religious belief na wala po sa Islam, and mostly they are also Arabs. But they are living here in Israel, and in fact, may mga Druze na rin po na nakasali po sa IDF, Israel, and they have the freedom to express their religious right and culture dito po sa Israel. And then, meron din pong tinatawag dito na Baha'i faith. Ito po yung mga tao na they believe in different kind of religions. They originated, I think, 19th century, doon din po sa Iran. But here in Israel, dito po sa Haifa, meron po silang napakaganda UNESCO Place Heritage, sinatawag na Baha'i Garden. Sobrang ganda dyan po sa Mount Carmel. And they accept all the religion in the world. Kaya mababait po yung mga tao na ito. And they have freedom here to express their belief and their culture. And then, meron din po ditong small population na tinatawag po ng mga Samaritans. Actually, mga Samaritans ito, nakikita po doon sa bundok, sa Nablus, sa West Bank. And these Samaritans, they are Jewish. Yung belief nila ay according pa rin sa old tradition ng mga Hudyo, ng mga Jewish rituals. Maliit lang sila na community, and they have their own practices also, na may mga iba rin silang practice apart from Judaism. And meron din po dito mga Bedouins. Kasi mga Bedouins, mga nomads sila, mostly mga herders sila, mga shepherds. Actually, mga Bedouins na to, sobrang babait, they are very hospitable. Meron din mga Bedouins na may mga citizen sila, or Israel citizenship. Meron din part dito sa Israel na wala pang citizenship, meron lang silang mga hawak na documents na nagpapatunay na dito sila sa Israel. But Israel right now are giving their best na matulungan sila. So these are another religious people. Mostly they are also Arabs that have the freedom to live here in
Israel. So kung titingnan natin mga kapatid, sobrang dami. Different religion, lalo na sa Jerusalem. When you go to Jerusalem, there are so many people there with different kind of belief. Kaya nga, the three monotheistic religion, pinakamalaking monotheistic religion sa mundo are doon po sa Jerusalem. Yung the third holiest site ng mga Muslim, yung Al-Aqsa nandun. Yung sepulcher, the holy sepulcher, the holiest site ng mga Christians is there. And the Wailing Wall, the holiest site ng mga Jewish nandun din. So makita natin, they live together there, and other than that, meron pa mga ibang churches doon sa loob ng Jerusalem na mala silang nakakapag-express ng kanilang sariling belief, cultures, traditions, and hinayan sila ng Israel. So dito, pantay-pantay, binibigyan tayo. Dito rin sa amin, we are under the Baptist Association. So praise the Lord, dahil dito binibigyan pa rin tayo ng freedom ng Israel to express. Israel is a free country. So bakit kailangan tayo pag-pray ng Israel? Kasi nga, every time na may rockets na pumunta dito, tumitira yung Hamas, they strike anywhere. Wala silang pinipili. They just throw rockets everywhere dito sa Israel. And dito sa Israel, yung mga community, may mga community ng Arab, community ng Jewish, so iba-iba, and ito yung nakakalungkot kasi nga pag pumunta yung rocket sa Israel, kahit saan lang tumama, kaya maraming mga, hindi lang po mga Jewish na nadadamay dito. Every people that are living here ay nadadamay. That's why we need to pray na maging maayos sa Israel. At syempre, we're also praying for the peace also doon sa Gaza, maging maayos na yung sitwasyon, magkaroon ng kapayapaan, magkaroon talaga ng long-time solution yung bawat panig. But syempre, we need to keep on praying na maging maayos ang lahat. So, ayan lang mga kapatid. I hope meron tayong naintindihan. Baka kasi akalain natin ang Israel is just a Jewish place. There's so many people here na iba po yung mga paniniwala, iba't ibang paniniwala. Dito sa Israel, ang dami rin mga Pilipino. So that's why we need to pray for them, and praise God dahil alam naman namin na the government are giving their best para maprotektahan kami. And kung titingnan naman natin dito, we are so blessed na nandito kami kasi ang ganda talaga ng Lord dito sa Israel. So ayan, maraming salamat. I hope we could learn something from this video. Let's continue to pray for peace sa buong mundo. So God bless us all. Paalam.